isa na naman pong pagbubunyag ang atin pong gagawin dito po sa ating programang Expose the Truth. Marami na po tayong natutunan, naibunyag, nai-expose dito sa ating programa tungkol po sa mga katotohanan. Kaya sa oras na ito, isa na namang pagbubunyag ang ating tatalakayin. Dahil po dito sa inaangkin na talata ng ating mga kaibigan na nangangaral tungkol po sa banal na kasulatan, na kung saan, ayon po sa kanila mga kapatid, ay yung tinutukoy doon po sa libro po ng Mateo 17:10 na kanilang binasa ay hindi po raw tumutukoy kay Juan Bautista. Nais ko lamang pong ipapansin sa inyo mga kaibigan na napansin ko lang na maraming mga inaangkin titulo ng ating mga kaibigan na Iglesia ni Cristo. Hindi naman po ito pang-aatake, kundi mga bagay lamang po na aking napansin, mga kaibigan. Tulad yung Ibong Mandaragit. Si Ka Felix Manalo po daw. Pero para sa akin, hindi po si Ka Felix Manalo, kasi kung atin pong sasaysayin ay tumutukoy kay Haring Zero. Pero, isa pa sa aking tindig ay si Kristo po tumutukoy doon sa tinatawag na Ibong Mandaragit. No? Pero hindi po yan ang ating topic sa araw na ito. Kundi gusto kong ipapansin sa inyo yung sinabi ni itong anak ng sugo ni Ka Felix Manalo, yung tinutukoy daw na Elias doon sa Mateo 17:10 hanggang 12 ay hindi daw si Juan Bautista, mga kaibigan. Ngayon, marami silang inaangkin na titulo. Gaya halimbawa yung pagkasugo ni Ka Felix Manalo na isang anghel ayon doon sa Revelation 7:1 hanggang 3. Na malinaw naman po kung atin susuriin, malayo po na si Ka Felix Manalo po yung anghel na umaakyat sa sisikatan ng araw, mga kaibigan. Ngayon, sino ito? Itong nasa Mateo 17:10 na Elias ayon po sa kanila at hindi ayon sa Biblia. Mas maganda mga kaibigan ay panuorin natin. Ngayon, ang tanong natin ay ito. Wala bang banal sa langit? Meron, mga anghelis. 24 na matatandang nilalang para doon yung nakatira. At 4 na nilalang pa. Buhay! Si Jesucristo. Babasahin ko yun sa inyo. At kung bakit yun ang unang nabuhay. Si Elias, buhay na umakyat. Si Enoch, buhay. Wala kundi iyan. So dito sa video mga kaibigan, sa unang parte o introduction ng video, yung sabi ni Ka Felix Manalo, si Elias daw ay hindi namatay. Pumunta sa langit, buhay, hindi namatay. Ganon din si Elias, mga kaibigan.
So, isa sa paniniwala po pala, mga kapatid, ng mga kaibigan nating mga Iglesia ni Cristo ay, si Elias hindi namatay, si Enoch ay hindi namatay. Ngayon, ito pa isa na gusto kong tutulan. Yung Elias na sinasabi sa Mateo 17:10. Ituloy natin yung video. Mga mahal na kapatid, nais namin na bigyan ninyo ng malaking pansin ang kilusan na aming inilulunsad sa kasalukuyang panahon na gisingin ang damdamin ng lahat ng Iglesia ni Cristo upang unawain nila kung sa anong panahon sa yugto ng kasaysayan ng Iglesia narito tayo ngayon. Sinabi ko ito sapagkat napakalaki ng kinalaman nito para sa ating kaligtasan. Noong ang Iglesia ay makabalik na sa lungsod ng Jerusalem, ito ay mayroong ibinigay na babala at hudyat. At yung hudyat na yon o panawagang yon ng Panginoon Diyos ang siya kumunang nais na ipabasa at ipaalam sa inyo. Lamang ipinagpapauna ko, mga mahal na kapatid, na itong gawaing ating kinabibilangan ay tinatawag ng Biblia na gawain ni Elias. Alam natin na merong Elias na propeta sa panahon pa ng bayang Israel, at meron ding tinawag na Elias bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo sa lupa, at siya ay si Juan Bautista. Subalit, bago dumating ang kakilakilabot na wakas ng mundo, ay magsusugo uli ang Diyos ng isa pang Elias. Tinatawag na Elias sapagkat taglay niya ang espiritu at kapangyarihan ni Elias na propeta. Sapagkat si Elias na propeta, kung hahalungkatin natin ang kasaysayan ng Biblia, ay hindi po namatay. Sapagkat siya ay iniakyat na buhay ng Panginoon Diyos sa langit, at sa panapanahon ay isinusugo ng Diyos ang kanyang espiritu at kapangyarihan sa iba't ibang katauhan. Kung ano ang gawain ni Elias sa huling panahong ito, ito nga ang ipababasa ko muna para maintindihan ninyo ang paksa na ating pag-aaralan. Basahin mo, kapatid Narnel, ang Mateo 17:10 at 11. Bakit po sinasabi ng mga eskriba na paparito muna si Elias? Tanong ng mga alagad. Sumagot siya, paparito nga si Elias upang isaayos uli ang lahat ng bagay. Tumigil tayo. Hindi ho si Juan Bautista ang tinutukoy na Elias doon. Hindi ko na didetalyihin sa inyo, hahaba tayo. Ang tinutukoy doon, yung Elias na bago dumating ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ikalawang pagparito, ay siyang Elias para isaayos ang lahat ng bagay. Sa makatwid, mga mahal na kapatid, dapat nating ayusin muna ang iglesia bago si Kristo ay bumaba mula sa langit. Nananawagan ako sa lahat ng mga kapatid, unang-una sa mga may tungkulin, sa inyong pastor, sa mga pamunuan, sa mga katulong ng mga ministro, makipagkaisa kayo sa amin dito sa pagsasaayos na ito ng iglesia.
Marami tayong dapat isaayos sa iglesia bago dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Subalit, ano po ang pinapakay ng pagsasaayos na ito? Ano ang ating layunin at hikain o nais nating mangyari kaya natin isinasaayos ngayon ang iglesia? Ang sagot kung ano ang adhikain ng ating Panginoong Hesukristo para sa iglesia na isinagawa niya noong narito pa siya sa lupa. Ano ho yun? Pakinggan nyo sa Juan 17:12. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ano po ang diwa ng pamamahala ni Kristo sa iglesia? Isipin ninyo ang ating Panginoong Kristo, humigit kumulang 3 taon nangasiwa sa iglesia. Pero sa loob ng maikling panahong yon, napansin nyo ang sabi niya, habang kasama nila ako. Ibig sabihin sa loob ng maikling panahon, kasama niya ang iglesia, ano po ang isinagawa niya? Ang sabi niya, iningatan ko sila sa huling panahong ito. Ito nga ang ipababasa ko muna para maintindihan ninyo ang paksa na ating pag-aaralan. Basahin mo, kapatid Narnel, ang Mateo 17:10 at 11. Bakit po sinasabi ng mga eskriba na paparito muna si Elias? Tanong ng mga alagad. Sumagot siya, paparito nga si Elias upang isaayos uli ang lahat ng bagay. Tumigil tayo. Hindi ho si Juan Bautista ang tinutukoy na Elias doon. So ayan po mga kapatid, kung inyo pong napansin yung video, ang unang gusto kong tutulan dito, yung sinabi ng sugo na si Elias daw at saka si Enoch ay hindi po namatay, kundi buhay na umakyat sa langit. Unang-una mga kapatid, kung buhay po si Enoch na umakyat sa langit at hindi siya namatay, ibig sabihin, meron po siyang laman at meron po siyang buto at dugo. Pero ano po ang sabi ni Apostol Pablo tungkol po sa bagay na iyon? Pwede bang makapasok sa langit yung laman at buto kung hindi mamamatay? Narito po ang sabi ng Biblia. Dito po sa unang Korinto, Kapitulo 15, sa versikulo 50, na ganito ang sinasabi. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Napakalinaw po rito mga kaibigan, na si Kristo po, o ang Apostol Pablo po pala, ay nagsasabi o nagtuturo na ang laman at ang dugo ay hindi magmamana sa kaharian ng langit. Sa makatuwid, kung sasabihin mo na si Elias o si Enoch ay pumunta sa langit, hindi namatay, may laman at may buto, isa kang kalaban sa aral ni Pablo, mga kababayan. Bakit sinabi po na sugo ng mga iglesia ni Kristo na si Enoch at saka si Elias ay hindi namatay, kundi pumunta sa langit na buhay? Ano po ba ang kanilang
batayan, mga kaibigan. Ayon po dito sa Genesis, no? Sa Kapitulo 5, sa talatang 24, mayroon po kasing ganitong sinasabi. Dito sa Biblia, at lumakad si Enoch na kasama ng Diyos at di siya nasumpungan. Bakit? Sapagkat kinuha ng Diyos. Yun po ang kanilang batayan. Dahil hindi daw siya namatay, kundi dahil lumakad siya sa Diyos, hindi siya namatay. Kinuha daw ng Diyos. Maling unawa po yung gano'n, mga kababayan. Isa pa sa kanilang patunay dito po sa Hebreo 11, sa talatang 11, sa versikulo 5, na ganito ang sabi. Sa pananampalataya si Enoch ay inilipat upang wag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya'y inilipat ng Diyos, sapagkat bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kanya siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Dahil walang sinabi na si Enoch po ay namatay, kundi inilipat at kinuha ng Diyos, yun ang konklusyon nila, si Enoch hindi namatay. Tama ba ang konklusyon na ito, mga kapatid, na si Enoch ay hindi namatay? Pumunta sa langit, buhay, hindi nakaranas ng kamatayan? Maling implikasyon po yon. Bakit? Ang tao po kasi, mga kaibigan, kung saan siya nanggaling, ayon po sa Biblia, dito sa Genesis, Kapitulo 3, sa talatang sa 19, na ganito po ang ating mababasa. Sa pawis ng iyong mukha, ay kakain ka ng tinapay, sabi ng Diyos sa mga tao, no? Sa tao, si Adan. Hanggang sa ikaw ay mauuwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok, at sa alabok ka uuwi. Ang laman po pala ng tao ay kinuha sa alabok. Kung ikaw ay alabok, doon ka kinuha, mauuwi ka sa alabok. Kung si Enoch hindi namatay, sa makatuwid yung kanyang laman ay alabok, pumunta sa langit, maling implikasyon yon, maling aral po nun, mga kapatid, kontra sa Biblia. Ano ba talaga ang katotohanan? Kung si Enoch ba ay namatay o hindi? Yung salita bang kinuha ng Diyos ay patunay na hindi siya namatay? Alamin natin dito po sa Hebreo na ating binasa kanina. Umpisahan natin dito po sa 4. Sabi po rito, sa pananampalataya si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalong mabuting hain kaysa kay Cain. Sa pamamagitan nito'y sinasaksihan sa kanyang siya'y matuwid na nagpapatotoo ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob. At sa pamamagitan nito, patay na siya ay nagsasalita pa. Sa pananampalataya si Enoch, pakinggan nyo, sa mga pananampalataya ito, ay inilipat upang wag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya'y inilipat ng Diyos, sapagkat bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kanyang siya'y naging kalugod-lugod sa Diyos. Sa 8 o sa 7 para mas mabilis.
sa pananampalataya sinwe. Sa pananampalataya daw, sinwe. Una, sa pananampalataya ni Abel. Pangalawa, sa pananampalataya ni Enoch. Sa verse 7, sa pananampalataya ni Noe. 8, sa pananampalataya si Abraham. Sa 11, sa pananampalataya si Sarah. Para mas mabilis sa 13, ayon sa pananampalataya ay nangamatay ang lahat ng mga ito na hindi kinamtan ang pangako, mga pangako. Ngunit, kanilang nangakita na nangatanaw mula sa malayo at kanilang ipinahayag na sila'y pawang taga-ibang bayan at manglalakbay sa ibabaw ng lupa. Abay, lahat naman po pala sila ay namatay, mga kaibigan. Wala naman po pala sa kanila ang nabuhay o buhay na hindi namatay. No? So dito po mga kapatid, makikita po natin na hindi po talaga totoo na sabihin mo na si Enoch ay hindi namatay. Dahil mayroon naman po pala tayong mababasa na ang lahat ng mga ito, ayon sa kanilang pananampalataya, ay nangamatay lahat. Ang katunayan, balik po tayo dito sa Genesis, kung ilan ang naging araw ni Enoch dito sa lupa. Sa 5, itaas lang natin ang pagbasa, 24 yung binasa natin kanina. Sa 23, ganito sabi, at ang lahat ng naging araw ni Enoch ay 365 taon. So, 365 days. Parang isang taon, ano? Bilang ng isang taon. At lumakad si Enoch sa nakasama ng Diyos at di siya nasumpungan sapagkat kinuha na ng Diyos. Yung salitang kinuha ng Diyos, namatay na po yon. Kasi meron tayong sinasabi kung minsan ay wala na po si Ginoong ganito sapagkat siya na po ay kinuha na ng Diyos. Diba? Ganun po kung magpahayag yung mga balita. Si Fernando po Jr. ay namaalam na sapagkat kinuha na po siya ni Lord. Hindi ibig sabihin, hindi namatay. Yung kinuha ng Diyos, namatay na po yun, mga kapatid. So, yan pong maliwanag. Kaya hindi po tama na sabihin mo na si Enoch ay pumunta sa langit. Unang-una, hindi po pwede yung laman at dugo makapasok sa langit. Isa pa sa gusto kong tutulan o sagutin yung sinabi po ng anak ng sugo na hindi daw si Elias o si Juan Bautista ang tinutukoy na Elias dito po sa Mateo. Hindi ko na didetalyihin sa inyo, hahaba tayo. Pinutol po kasi nila yung talata paano mo makikita yung kabuuan o katotohanan? Tayo po ang magbasa doon sa talata na kanilang binasa dito sa Mateo 17. Hindi ba talaga si Elias yun? At yung termino ng kanilang pagpapaliwanag sa video na ating napakinggan, hindi po si Juan Bautista ang tinutukoy na Elias doon, kundi ang Iglesia ni Cristo o si Ka Felix Manalo. Pag-aangkin po yun. Bakit? Kasi si Juan Bautista ang tinutukoy sa talata Basahin natin. Mateo 17, sa talatang 10, ganito ang sabi. At tinanong siya ng kanyang mga alagad na nagsasabi, bakit nga sinasabi ng mga eskriba na kinakailangan pumarito muna si Elias? At sumagot siya at sinabi ni Kristo sa mga alagad, katotohanang si Elias ay paririto at isa sa uli ang lahat ng mga bagay. Yun po pala ang gawain ni Elias, ano?
Datapwat 12. Sinasabi ko sa inyo na naparito na si Elias. Aba, naparito na pala. Panahon ni Kristo, naparito na si Elias. Wala pa namang Felix Manalo noon. No? Naparito na si Elias. At hindi nila siya nakilala. Bakit? Kundi ginagawa nila sa kanya, kay Elias, ang anumang kanilang inibig. Gayon din naman ang anak ng tao ay magbabata sa kanila. Abay, may nangyari kay Elias na kung saan, kung ano po nangyari sa kanya, ganun din ang mangyayari sa ating Panginoong Jesucristo. Sa makatuwid, dumating na talaga si Elias. Sabi ng mga kaibigan natin, mga iglesia ni Cristo, ay hindi daw si Juan Bautista yon, yung tinutukoy na Elias. Meron daw iba. Ang pagbasa, datapwat, sinasabi ko sa inyo na naparito na si Elias. Naparirito na si Elias. At hindi nila siya nakilala, kundi ginagawa nila sa kanya ang anuman kanilang inibig. Gayon din naman ang anak ng tao ay magbabata sa kanila. 13. Ito yung hindi nila binasa. Nang magkagayoy na pag-unawa ng mga alagad na si Juan Bautista ang sa kanila'y sinasabing niya. Mas maliwanag pa sa sikat ng araw to, mga kapatid. Na yung tinutukoy ni Kristo na Elias na paririto upang isauli ang lahat ng mga bagay. Bago po ang ating Panginoon Jesucristo, walang iba kundi si Juan Bautista. Bakit tayo tutol doon? Bakit natin angkinin, mga kaibigan, yung nakalagay sa talata na hindi naman po sa atin? Ano ba ang idudulot kapag umaangkin ka ng talata, mga kaibigan, na hindi naman po para sa iyo? Ganito po kasi ang sinasabi sa Biblia, dito po sa libro po ng Jeremiah 23 sa versikulo 30, na ganito ang sabi, kaya't narito, ako'y laban sa mga propeta, sabi ng Panginoon, na ninanakaw ang bawat isa ang aking mga salita sa kanyang kapwa. Kapag po pala yung talata na hindi naman para sa iyo at inaangkin mo, pagnanakaw ang turing ng Diyos. Yung isang propeta na nag-aangkin ng talata, pagnanakaw. Maliwanag po yung ating mga nabasa, mga kaibigan, yung ating mga nalaman tungkol po sa banal na kasulatan. Namatay din po si Elias at yung Juan Bautista na tinutukoy sa Mateo, o yung Elias na tinutukoy sa Mateo ay si Juan Bautista. Hindi po si Ka Felix Manalo. Yan po yung mga bagay na dapat natin malaman dito po sa banal na kasulatan. Sabi ni Kristo, bago po siya pumalangit, sinabi niya sa kanyang mga alagad, pinaalalahanan niya ang kanyang mga alagad, dahil alam po ng ating Panginoong Jesucristo na sa kanyang pagpanaw, mga kaibigan at mga kababayan, ay mayroon pong mga magaganap. No? Sa kanyang pagpanaw, may mangyayari. Dito po sa Mateo 24, sa talatang 4, may babala ang ating Panginoong Jesucristo sa mga Kristiyano, na ang babala ay ganito, at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, sa mga apostol,
mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Sabi po, mangag-ingat kayo na huwag mailigaw ninuman. Bakit po, mga kapatid? Ano po yung pag-ingatan ng mga alagad sa talatang 5? Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi ako ang Kristo at ililigaw ang marami. Yun po yung palatandaan ng isang bulaang propeta o mangangaral. Una, ang turo niya laban sa Biblia, laban sa mga apostol. Pangalawa, magliligaw. Dala-dala niya aral ni Kristo, pangalan ni Kristo. Tinatawag sa pangalan ni Kristo. Pero yung dala-dala niyang aral, labag sa banal na kasulatan. Mag-ingat tayo mga kaibigan sa mga ganun. Sana po ay makita natin ang katotohanan. Marami sa inyo, sabi niya, ang ililigaw. Marami nga talaga kasi milyon-milyon, bilyon-bilyon ang mga naligaw. Kakaunti ang mga naniniwala. Yung mga iba ay atheist. Ganyan po ang kalakaran ng mundo. Kaya kung hindi ka magsuri ng Biblia, pwede kang matangay. Pero kung nagsusuri ka, hindi ka kayang itangay ng mga manliligaw. Kaya nga, ang sabi po ng Biblia, mga kaibigan, ay sa unang Juan, Kapitulo 4, sa versikulo 1, mga minamahal, sabi po ni Apostol Juan, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang bawat espiritu kung ito'y sa Diyos. Bakit? Sapagkat nagsilitaw ang maraming mga bulaan, propeta, sa sanglibutan. Babala, pinag-iingat ang mga mananampalataya. So yan po ang gusto kong ibahagi sa inyo, patunayan sa inyo, dahil nakita natin sa banal na kasulatan, yung mga dapat nating malaman. Hanggang sa susunod po mga kaibigan, dito sa ating programang Expose the Truth, kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe ka nang sa gayon ay mas marami ka pang makikitang katotohanan na ating i-expose dito sa ating programa. Hanggang sa muli po mga kaibigan, kita-kita po muli tayo.